kung ganun sa Pero tatlong beses. Don't win! Don't win! Alam mo ako naglakad ako. Thank you so much, MJ. Good afternoon, mga kapamilya. I'm Shania Gomez, your red carpet correspondent. I will be here for your media day. Ito naman, I know you guys are all excited to
Si Victor, totoo naman na lahat yan. Hindi ko ginusto maging masamang tao. Sinasakit nila ako. I would like to compliment myself. Live na po tayo, po na po lahat. Thank you so much po. My Love Will Make You Disappear Media Day. Andito na yung mga cast. Hello, hello. How's the energy? Kamusta ang energy ng Dolphin Theater? Okay, before we call in the cast,
masayang Q&A. Let's just talk about the milestones ng pelikulang to, no? As of February 16, My Love Will Make You Disappear recorded the highest media mentions with 116,470 on various social networking sites. Kaya congratulations sa lahat ng mga nag-share, nag-post, nag-upload. And also, the movie gained international recognition from none other than Variety. Diba? Minention nila that Kilig as a new cultural export. Because as we know, Kilig is meant to be shared. At syempre, sino nagpunta ng fan meet? Sa poster reveal. Last February 12, sobrang saya nun. At kanina pinakita din natin yung highlights ng kanilang mall show kickoff and official trailer launch. And speaking of the trailer, yan pa lang po ay as of, what date's today? February 19? 15.1 million cumulative views across all platforms. And speaking of the trailer, sa mga hindi pa nakakapanood, medyo masaya tong trailer na to. Panoorin natin ang full trailer ng My Love Will Make You Disappear. Cookie. At yan ang best friend ko, si Sari. Single at sweet. Kung merong mga meant to be, meron din namang mga meant to be single at ako yun. Sinumpa ka, di ba? Lahat ng mamahal mo, kapag hinalikan mo, mawawala. Nang biglang may mag-appear sa tahanan. Uy, Sari! Siya na ba ang the one? Siya si Jolo. Pogi, pero problemado. You're annoying, you're weird, and you're crazy. Kaya gusto nang maglaho. Kung gusto niyong takasin yung mga problema niyo, pa-inlogin si Ate Sari! May energy nakatingin dito. Uy, ang bata nahulog. Ang puso ni Bestie naalog. Ano pakiramdam nun? Ang magmahal ng sobra-sobra. Hindi mo pa ba nararanasan yan? Gusto kong maranasan yung meron akong kahawak ng kamay. Wait, kasi mo akong kumain. Alam mo paano ba gusto ko? Gusto kong makipag-sex! ABS-CBN Studios and Star Cinema welcome 2025 with the People's Superstars on their big screen debut, Kim Chiu and Paolo Avellino. Sari, you deserve to be happy. Deserve mo din naman maging happy, Jolo eh. May napapasaya ka ng mga ibang tao. Sino? Ako. Mag-disappear si Pogi at maging sawi ulit si Bestie. Pero baka naman her love can make him stay? Or should we just pray? My Love Will Make You Disappear, directed by Kat V. Vidanes. Anong ginagawa mo? Pumasok kasi yung Pogi ko. Ay, Asan si Pogi? In cinemas worldwide beginning March 26, 2025. Pag-uusapan natin yung last eksena na yan mamaya. I'm so excited to talk about it. Pero ito na, tawagin na natin yung ating mga cast members on stage. Isa-isa para sa ating masayang Q&A. Let's call in first ang sa kanya nagmula ang story, no? Story by Prime Cruz! Also our writers, Patrick Valencia and Isabella Policarpio. And of course, our cast, let's call in Karina Bautista, Benj Manalo, Lovely Abelia, Mix Almendras, Martin Escudero, the feisty Wilma Dawson, our director, Direct Chad Vidanes, and of course, gaya ng sabi ni Shania kanina,
the tandem that will bring kilig to the world. People's superstar, Kim Chiu, and the drama king himself, Paolo Avellino! They're here! Take a good look sa ating cast ng My Love Will Make You Disappear. Ready na ba? Ready? Ay, masaya lang to ha! Enjoy lang tayo! Parang iba na yung nararamdaman namin. Ano yung nararamdaman mo, Kim? Happy ba kayo, guys? Pero, happy ka ba? Oo naman. Kasi yung Cookie ko pagod na. Si Cookie, kaya wala siya dito. Si Cookie. Kinol kasi namin siya. Sabi niya, sorry, not today. Okay. O, bumati ka na, Kim, since ikaw na yung nagsasalita, please. Hello! What's up, everybody? Yes! Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Hawak yung cellphone eh. Hawak yung cellphone. I love it. Hello po. Pero kidding aside, hello sa lahat ng mga nandito ngayon, sa mga sumusuporta sa amin, sa mga media friends namin na nandito, sa nanonood sa online, hello po, stay put lang kayo dyan. At syempre, ang partner mo, Misterioso, Paolo Avellino, please greet everybody. Yes, magandang hapon sa inyo lahat. Salamat sa lahat ng nakadalo dito sa... Thank you. Sa nakadalo sa aming media launch, friends from the press, sa mga vloggers, sa mga influencers na nandito, and of course, everyone supporting us here. Thank you so much for coming. At sa lahat na nasa bahay, salamat po sa mga nakatutok. Ayan. Alam mo, just looking at you two, nakatitig lang ako sa inyong dalawa, perfect combination. Bakit? Let me explain. Kasi si Paolo, so good at drama. So good. Si Kim Chiu, rom-com queen. Pag pinagsama mo yung dalawa, ayun na. Sasabog ba? Yeah! Sasabog saan? Tingin nga. Okay, pabatiin natin yung iba. Let's start with Martin. Ikaw na, dahil katabi na kita dito. Please greet everybody. Magandang hapon po sa lahat. At maraming salamat po sa suporta ninyo. At nararamdaman namin talaga namang napakainit ng suporta ng buong bansa sa tambalan ng Paolo Avellino and Kim Chiu. Maraming salamat. Nakaka-proud po. Salamat. Thank you, Martin. Prime! Kung saan nagmula ang kwento. Naku, mamaya excited akong tanungin si Prime dito. Please greet everybody first. Hello po. Sana pa panoorin niyo yung movie. Okay, short and sweet ha. Love it. Isabella, one of our writers. Hello, everyone. Mahiyain si Isabella. Okay. Patrick! Hello! Wow, salamat po sa pagpunta sa mga nanonood. Panoorin po natin ang My Love Will Make You Disappear. Thank you po! Karina, napaka-sexy. Grabe. Bati ka na please. Yes, good afternoon everyone! Salamat po sa lahat na nandito. Sana po supportahan at panoorin natin ang My Love Will Make You Disappear. Thank you, Alam Karina. nyo, sobrang love na love ng nanay ko ang Kim Pao. Oh. May kasali siya sa fandoms, Kim Pao PH Hong Kong. Naniwala na ate. Kinukulit niya ako, sabi niya magpa-VG ka. Sabi ko, busy yung tao mo. Mamaya, i-VG natin yan. Hello, ma'am. Buti na lang tama yung panrinig ko. Ano daw? VG friend, VG. Okay, sorry. Ayan ka na naman ah. Sorry. Kaya nagsisimula pa lang tayo, friend. Eto kasi, magandang hapon po. Mamaya ka na bumat, may intro ako sa iyo eh. Ay, Hindi, guni-guni mo lang yung pagbati. Sorry. Migs, ikaw naman, Migs. Hello po sa lahat na nasa Dolphy Theater. Maraming salamat po. Siyempre magandang hapon sa members of the press and everyone, mga taga-support ni Kim Chiu, of course, Pao. Supportan niyo po itong pelikula na ito. Punong-puno po ito ng pagmamahal at kilig. Speaking of kilig, tamis din ang couple na to. Benj and Lovely, please greet everybody. Ayan, sabi ko po sa ko, babatiin ka. Hi, Liam Emmanuel Manalo. Nauna agad yung bati. Maraming salamat po sa lahat ng mga nandito and sobrang excited kami actually panoorin to and sana kayo ganun din. Lovely. Mag-enjoy na po tayo tonight! Yon. And syempre, ito na.
ang sobrang Latina. Sobrang Latina, gorgeous! Talaga Hindi naman. siya nag-red hair for nothing, ha? Medyo na-late ng konti. Wilma Dazen! Hello po, yes! Again, maraming salamat po sa inyong lahat. At please, supportahan niyo po kami itong pelikulang to. Lalo na po ako kasi kailangan ko pong manalo ng award dito. Oo, pinangako ko sa anak ko na mananalo kami ng award dito. This is it. Tsaka ano sasabi mo kanina, BGB? Okay, mali ang pandinig ko talaga. So, My Love Will Make You Disappear, masaya, nakakakilig, at maraming chika. Tara! Yeah! Gusto namin yan. Thank you, Wilma. Direct Chad! Good evening. Good evening po sa lahat na nandito. Pati sa mga nasa kanya-kanyang bahay. Maraming salamat sa sumuporta sa Kim Pao at syempre doon sa trailer na nakakapalabas lang. Sana kung gano'ng kadaming beses yung pinanood yung trailer, gano'n nyo din kadaming beses panoorin yung pelikula. Kaya salamat po. Okay, simulan natin ang kwentuhan. Let's first react sa trailer kasi we haven't heard from you. Nung lumabas yung trailer, anong reaction nyo doon? Direct Chad, ikaw na. Pag ka pasalta ka na yun. Sige. Si Pao, Kim, reaction sa trailer, lalo na yung yung huling scene. Yes, like napa-O to the M to the G na lang talaga ako. Sabi ko talaga, is this a new rom-com? Kasi last rom-com ko, 10 years ago. Oh, what was it? Yes, All You Need Is Pag-ibig. Ay, yung madami kayo, all-star cast. Parang bago din nun, the year before, Bride for Rent. So, medyo matagal na rin talaga. How does it feel to be back in rom-com? It feels amazing. Yes! It's like a breath of fresh air. Wow! Sino ka doon? Pero parang yung trailer namin, nakaka-shock. Parang yung support ng mga madlang people. Kasi Kim, yung sinabi mo na ulitin mo nga, gusto. Huwag naman natin ulit. Panoorin na sa movie. Tsaka watch yung trailer for more views. Nahihirapan ka ba doon sa eksena na yun? Yes, super talaga. Talaga? Yung buong eksena na yun, yung ang haba kasi nun yung pinakakinabahan talaga ako dun sa eksenang yun at sa linyang yun. Oo, buti na lang nonchalant lang siya nung pagsabi ko, wala siyang pakialam. In fairness din naman kay Paolo, talaga ganun lang siya. Alright, that's it. Okay, Pao, reaction sa trailer. What can you say? Actually, ang daming parts ng pelikula na sobrang iconic. Yung lines. Yung lines. Direct take one, yung mga ganong scenes. More or less. Take one. Meron dun. Isa lang kasi pag ulit-ulit baka kami na. Nakakaloka yung baka kami na. Okay. Next is thank you, Alan, sa question na pala. From Jeffrey Garcia of Jeff Oligar TV. For Kim, from being known in reality shows to this moment that your team up is so phenomenal, gaano po katindi yung chemistry? Can you describe yung chemistry niyo ni Paolo? Ako ba magsasabi ng chemistry? Describe it lang, ikaw, from your point of view. Grabe naman yung basihan niya na from PBB. Siyempre from 16 years old to 30s. 30s! Hindi na sinabi ko ano yung edad. Pero, parang matured na kasi now di ba? Yes, masasabi ko na lumaki ako syempre sa harap ng mga taong sumusuporta sa akin. And napanood nila yung nakailang love team na, pangatlo na rin to. Per decade, kasi ako nagla-love team. So, per decade din yung experience from puppy love to, di ba? So, yung experience ng genre ng pelikula ay per decade din. So, last na ba to? So, yung experience ng kilig ay nasa 18s, 20s, and 30s. So, yes. Amazing. So, last mo na nga to. Pwede pa naman ako mag-love team ng 40s. Uy, sobra na, huwag naman na sana. Thank you, Kim. For Direct Chat, mula pa rin kay Jeff. So, yun nga, kasi syempre itong story na to, it's a rom-com but mature. So, iba yung atake namin dito ng tatlo. Oy, that's true ha? Iba yung kilig ng 20s sa kilig ng 30s ha? Did you consider din, kasi most of Kim and Pao's fans are somewhat in that range, 20s and 30s? Yes, so feel ko, parang mas yung ganong age, ganong maturity of love, ang mas
todong nakaka-relate dito sa kwento natin. Pero alam mo, I don't know, Pao and Kim, if you would agree, and Wilma, kilig has no age. Yes. Diba? Agree. Kahit ilang taon ka na, Oo, ako nga kinikilig ako sa kanilang dalawa pag tinitignan ko. Ay, kinikilig pa rin pala ako. Kasi Kahit in ako. fairness, kung ako ang tatanungin mo to describe the chemistry, ang perfect nila. Isang tahimik at saka isang maingay. Tapos, pag itititigan silang dalawa, uy, nagkatitigan na naman yung mga ate ko, yako. Oh, cute. Cute sila, nakakakilig talaga. speaking of tumitingin, parang do you sometimes catch yourself like, biglang magtitingin na lang kayong dalawa tapos... Ganon? Hindi ko alam. Kailan mo ba ako tinititigan? Pag may intent. Intent na mag-throw lines or mag-linya. Or kain na tayo. Or rehearse muna tayo. Oo nga, parang nag-share kayo ng baon. No, Kim, no? Adjust baon eh, no? Di ba? Grabe yung adjust mo. Ang 3 kasi yung ulam ko. Wow! Dami ulam. Yung isa dun, pwede niyang kainin. Para sa kanya talaga, ni-ready mo talaga. Sige na nga. Okay, so ang understanding ko sa trailer, si Jolo parang wants to be gone. Tama? Tapos, for him to be gone, kailangan ma-inlove siya kay Sari. Tama? Yes. Tama, Direk? Or Patrick, tama ba yung aking understanding? Ina-analyze ko yung trailer eh. Kasi gusto ko rin tanungin yung cast members, ano yung magiging role nila sa buhay ni Sari sa ni Jolo? Okay, let's start with Martin. Martin, ano ang role mo dito? Pangalan po ng character ko is Rom at syempre yung partner ko rito dahil may iba yung dating namin eh. Medyo mamamama yung dating ko kasi nga may anak kaming ampon. So medyo minsan may pagka-serious, mataray, pero kami lagi yung nagbabatuhan kasi yes, partner kami, meron kaming anak dito. Meron kaming adopted na anak. Tapos, siguro ang masasabi ko kung yung role... Kapit-bahay. Yes. Same village. What's the name of the village? Tahanan Homes. Tahanan Homes. Lakas pa ka BF? Okay. Ang masasabi ko lang sa roles namin, kaming dalawa, siguro gatong kami. Makikita mo kasi talaga na... Konsentidor? Oo, konsentidor eh. Kasi in real life, Diyos ko, bagay na nga itong dalawa to. On-screen talaga. Parang kailangan ng konting push para talagang parang magbibigay ng konting mali siya. Yung mga gano'n na datingan. Pag masyadong sweet, pwede na lagyan ng mali siya yan. Yun ang role yung dalawa dito. Kayo, mag-asawa ba kayo dito? Yes, mag-asawa po kami. Ang hirap naman ng role. Kaya niya ako pinapasalita dahil siya po doon ay isang... Deaf. Oh! So ako naman po yung talakerang live-in partner niya. So medyo meron kaming miscommunication dahil ang hirap namin magkaintindihan dalawa. Ang challenging ng role ni Benj, super. Oo. Pero paano kayo mag-a-add ng color and spice to Sari and Jolo? I think yung pinaka-character namin speaks volume kasi dun sa character din nila eh. Parang yung communication, yung background and all. So nami-mirror? Oo, nami-mirror and all eh. And parang in reality, parang ako si Paolo, kasi tahimik lang. Si Kim, magkagalan. Sing Pogi din. Kiss. Ay! Kayo nga. Nanaraga! Samori. Karina, what's your role here? Yes, ako po dito si Laika, ang pinsan ni Sari. Ikaw yung nag-announce di ba? Opo, Painlabin. Painlabin si Ate Sari. Yes, nakakatawa po yung eksenang yun. And dito parang pampasakit siya ng ulo ng ate niya. Opo, parang siya rin yung magbibigay ng konting lalim and dynamic sa mga sinacrifice ni ate and mga pinagdaanan niya in life. Wilma, Aling Nilda. Yes, ako yung taga-kain ng food props dito. Yung role ko, kumain ng mga food props, yan. At saka, si Aling Nilda, meron akong asawa dito na macho dancer. Kami naman, pinapakita namin mag-asawa na dito na kahit anong hirap ng buhay, basta nagmamahalan kami, okay lang. So, kahit macho dancer siya, online seller ako. So, we respect each other.
We love each other. That's Bruno, right? That's Bruno, Played yes. by? So, played by Nico. Antonio. Yes, Okay. yes. Ngayon meron yata siyang gig dyan eh. Rumakit pala. Sumasayaw siya kay Rumalakit. Kaya wala siya dito. Sumegway na eh, no? Sumegway muna si Kuya dyan. Sari naman, public, parang teacher, employee, government employee, ano bang role niya? Yes, government employee siya. Nag-approve siya ng mga marriage contract. Oh, marriage certificate. certificates, Yes. oo. Tapos siya sa siya. Okay. Nag-approve siya ng mga nagmamahalang. The irony, no? Yes, jojoan, mahal-mahalan, ganyan. So yung mga lumalapit sa yung mga kliyente, Oo, kiss-kiss sila, ganyan. dinidiscourage mo. Ganyan. Oo, parang ganun. Cute! Galing. Si Jolo naman, ano siya doon? Parang biker, nakita mo may, di ba? Isa siyang negosyante. Okay. Doon na lang muna. Yun lang muna. Okay, negosyante. Tipid ni Paolo mag-reveal ng character niya. Okay. I'd just like to acknowledge the presence of our Star Cinema bosses. We have here the head of content production and operation, Miss Maricel Martinez. Of course, our head of creatives, Miss Carmi Raimundo. Carmi! And our managing director, Sir Chris Gasman. Of course, our head of production, Leo Garcia. Our head of post-production, Rai Quintanar. Also joining us tonight, Daisy Kayanan Mejares. Our head of marketing, Miko Del Rosario. Kompleto, full force? Love it. Okay, tuloy tayo sa ating Q&A. Prime, may question sa'yo dito. Are there any classic rom-coms or specific writers that influence you sa story ng film na to? Siguro pinaka-similar yung Got to Believe ni Direk Olivia Lamasan. So, sa mga Gen Z na, di ba nakakapanood? Ano yun? Sabi nila na parang, ano yung Got to Believe? Uy, maganda yun! Maganda yan. Oo. Di ba? Ay, kasali ako sa movie na yun. Galing mo na. Ay, wow! Ikaw pala yung partner. Haligi talaga to eh. Ay, better. Haligi to. Institution yan. Institution. Okay. Isabella, may question dito for you from Jeff also. And Patrick, baka you can also add. How do you approach writing a rom-com that feels timeless? Lagi kami nagsisimula kapag nagsusulat sa characters. So kailangan very real, very relatable yung characters. Very now sila. Nasasabihin natin na meron tayong kakilala na makaka-relate doon. Or kahit tayo mismo, makaka-relate tayo sa mga characters. So laging doon kami nagsisimula kapag nagsusulat na makaka-relate tayo sa pain nila, sa pinagdadaanan nila, at sa magiging takbo ng character nila sa kwento. And the fact that it's a love story, it will always be relevant and timeless. While listening to you lang, parang natutuwa lang ako. Feeling ko Kim and Pao, parang, you know, I always say this, no, pag nag-interview ako, parang movies are like time capsules. Feeling ko parang 10, 20 years from now, makapanood natin to ulit. Alam mo yan, we'll look back at the kilig na binigay ni Kim and Pao for this movie. Di ba? Wait lang, ano ako lang naman. Absorb ko lang naman habang nag-asalta si Patrick. Okay, Glenn. Glenn Sibonga from Showbiz Bonga magtatanong ng next question. Microphone for Glenn, please pa-on. Thank you. Oh, ayan, Glenn, go ahead. Yes, good afternoon. Ay, congratulations syempre sa My Love Will Make You Disappear. Ayan, ito yung approved question. Ayan, para kay Martin. Martin, syempre, ano yung feeling na reunited kayo ni Paolo sa trabaho? Syempre, ang tagal na rin, di ba? And bilang kaibigan, ano yung mga napansin mong sweetness sa Kim Pao at saka nakikita mo bang in love ngayon si Paolo? Yeah. Todo na yun. Sa totoo lang, napakalaking bagay sa akin ito kasi matagal din kami hindi nagkita, nagkatrabaho ni Pao at nakaraang taon pa iniisip ko na sana magkaroon ng pagkakataon naman na masuportahan ko naman yung aking kaibigan sa pelikula. At maraming salamat sa mga boss naging totoo, di ba? Kay Direk, napagbigyan ako ng pagkakataon na mapasama rito. At kasi si Paolo talagang tahimik yan eh, pero
Ate Nick. Wow. Medyo teenager pa kami, alam ko pag may type siyang babae. Alam ko sa mata niya, sa tingin niya, sa galaw niya, pag nakakatabi niya yung babae. Pero hindi kita ibubuko, huwag ka mag-alala. Sa set naman, nag-e-enjoy kami kasi si Ate Wilma, siya yung tagabantay. Siya yung, ito na, magkatabi na sila. Ayan na, alayin na natin, guluhin na natin. Ate Wilma, unahan mo na kasi baka pag kami ng gulo, magalit sa amin. Pero pag ikaw, Ate Wilma, talagang magtatawanan lahat, cool lahat, mag-e-enjoy lahat. Hindi nyo alam kasi may insider ako dyan. Usap na kami ni Wilma dyan eh. Pero isa lang ang masasabi ko, kahit kami mga cast dito, para sa amin totoo yung nangyayari. Napaka-natural, hindi pinipilit, at yun yung importanteng bagay at mas magugustuhan natin at natural yung kilig. Yun yung importante sa lahat. Ayan, thank you very much. Thank you, Glenn. Salamat. Maganda yung next question from Cinema Bravo. Idugtong ko na, no? For Mix. Mix, ang tanong niya is, what were the fun behind-the-scenes moments with your co-stars na pwede mong ispluk sa amin? Siguro, yung dynamics talaga namin, kahit I think most of us parang first time na magka-work together, correct? Pero yung relasyon namin talaga, may kita nyo on-screen na parang, ang tagal na magkasama. Ganun yung vibe namin lahat. Nagkasundo talaga kami lahat, nag-click kami. Napansin ko yon. Pumunta ako ng set para lang kayo magkakabarkada. Actually, bahay kami doon. Ko na rin, may mga approved questions sila ngayong gabi. Lahat po ng mga gusto niyo itanong na hindi na-approve, tinatanong niya ni Ate Wilma. Ay, totoo? Pag kami lang. Taga-splok talaga yan si Ate Wilma. So may presko nagaganap pala sa set? Pag kami lang, lahat ng mga gusto nila itanong, tinatanong niya ni Ate Wilma. Can you confirm that? Totoo ba yun, Kim? Tinatanong ni Wilma, Pao? Marami kasi siyang tanong. Alam mo namang ano na to sa sibilisasyon ng showbiz, haligi. Parang isa siya sa mga haligi ng mga showbiz industry. Grabe naman, nagmamarites lang. Pero yun yung kagandahan dahil nag-bonding kami, nag-blend kami well. Ang ganda na meron kang cast na talagang sumusuporta sa napaka-husay na love team na to. Tingnan natin kung love team naman talaga to. Ano nyo naman? Tingnan natin. Maganda yung vibe eh. Ang ganda ng vibe ng cast. Sabi mo nga sa akin, Wilma, di ba? Spluk, deadma sa promo, spluk kung spluk, di ba? Ay, kaya nga sinabihan ako ngayon eh. Huwag ka magsasalita. sa lahat po sa amin ngayon, pumapasok pa lang ako ng gate ng ABS-CBN. Talaga sabi, yung sa trailer lang ha, huwag kang magsasalita. Magsalita ka! Pagsalitain niya. Sino gusto magsalita? Si Wilma. Taray, pasweet. Dapat pala tinanggalan ko pa to dun sa salon mo eh. Tinanggalan ko pa magpula ng buhok Okay, thank you, Mix, for answering that. Karina, ang next question ni Cinema Bravo is, do you see yourself portraying a leading lady then in a rom-com movie in the future? Ayan! Ito na yung kayo ba? Siyempre, of course, I hope so. Always praying naman po na dumating yung tamang time or perfect timing for me. And also, tamang katrabaho. And yun nga, pinag-uusapan namin actually kanina lang sa dressing room before kami bumaba dito. Sabi nila direct ni Ate Loves na we will pray, hopefully, na that time will come, syempre. And I'm so happy na I get to witness Kim Pao also as well. Syempre, as an inspiration. So, kay Wilma, if the movie had a sequel, what do you think will happen to your next character? Please, charot. Feeling ko kung magkakaroon ng kadugtong yung movie na to, I think mas magta-translate yung relationship nung Sari and Jolo. Kasi kapag napanood niyo yung movie, makikita niyo yung bakit nga ba kami siguro nandito as people from tahanan homes. Kasi yun yung magre-represent talaga who they are in the movie. So, I think that would be really interesting kapag Tsaka medyo kinokontrata kasi namin si Direk Chad na sa next movie niya, kasama talaga kami. At saka idadagdag ko lang na parang dahil sa kanilang dalawa, nakakatulong talaga sila sa bawat character namin. So sa bawat na nangyayari doon, meron silang naitutulong, hindi lang yung problema nila, kundi pati sa amin. So maganda talaga.
dapat to talaga may sequel number 2. Ay, wow! Meron talaga to. Tingnan mo. Di ba sabi mo naman every 10 years, maghihintay tayo. Baka yellow naman ang hair ko that time. Balikan natin. Maghihintay ako ng second sequel kasi sigurado talaga akong maraming kikiliging mga kabataan. Hindi lang kabataan, pati yung mga nanay na kagaya ko na, nakakakilig pa rin pala talaga. At masarap pa rin pala kiligin regardless of your age. Yeah. Just to add, no, kasi kaming dalawa ni Lovely, magkasawa kami every time magkasama na kami, kinikilig kami sa isa't isa, pero walang biro. When we see Pao kasi and Kim together, talagang kinikilig kami na parang... Bakit? Sige, pa-explain mo nga sa amin. Okay. Mo sa amin. Ako mag-explain. Kasi si Paolo, meron siyang tingin, yung mata niya kasi minsan, guys, ang best. Sorry guys, sorry mga Kim Pao. So may eksena kami. Nagaganon-ganon si Kuya, tapos tinignan niya ako, ano? Sabi ko, yun pala yung personality niya, na pag tinitigan ka niya, hindi man siya magsalita ng marami, but he's talking to you, alam mong gentleman siya. So ngayon, from a distance, hindi nalaman dahil bilang maritas nga, bawal magsalita, will malin. Tinitignan ko silang dalawa, pero in fairness naman kay ate, hindi makatagal pag nititigan ni Kuya. In fairness naman kay Kuya, yung mata niya says it all. At nakikita rin po namin. Gusto mo mag-disappear. Sorry, talagang hindi ko napigilan. Sorry. Pero sinasabihan din po talaga ako ni Benj dito, kapag ka off-screen, ma, may asawa ka. Yes! Kasi siguro talagang, sorry po, bilang bagong nakatrabaho lang din si Paolo. Iba kasi talaga yung mga titig ni Pao eh. Ay! O, tingnan mo, di ba? Pao, are you aware? Are you aware na gano'n? Tama yung kinakwento ni Wilma, kinakwento ni Lovely. Hindi naman. Kasi sa eksena kasi nangyayari yun. So, syempre sa eksena, tinitignan mo talaga yung kung kanino ka naglilinya. So, ayan. Totoo yung sinasabi nila Kim, ni Wilma, pag tumititig si Pao, nangungusap. Hindi man siya magsalita, pero parang may pinapahiwatig yung mga eyes. Because eyes is the window of the soul. Nakita ko na yung soul mo. Ano daw pinapahiwatig? Wala. Siyempre sa eksena namin, parang feeling ko yun yung charm niya as a person. Na hindi man siya madaldal, pero yung mata niya gustong dumaldal. Okay. Expressive. Right. Expressive. Yes, expressive. Pati yung mata. Yeah. Okay. Don, ang certified Kim Pao, si Don Sermino mamaya, magtatanong siya. Pero tawagin ko muna tong question from Abante Tonight ng Marisol Academy tonight for Kim Chu. Ano ang preparation ni Kim at hindi pa siya nagdalawang isip sa mga trending dialogue na gusto kong makipag at pinasok ang cookie ko? Ano ba yung direct? Ikaw ko yung direct. Sino ba nakaisip ng line na yun? Yung mga writer. Bilang artista, i-deliver natin yon hanggang sa... Pero hindi ka ba nakapag-bargain na, pwede naman mapalitan tong salitang... Pero si Sari kasi dito 30 plus na siya eh. So, hindi naman na siya teeny bopper or 20s. Hindi rin siya, conservative siya. Conservative siya kasi wala na siyang choice eh. Kasi NBSB talaga siya kasi lahat na minamahal niya, nawawala. Yung parang gusto niya lang mahalin pero alam na wala na sila. Kaya curious talaga siya about everything, about love, ganyan. Ayun, so pinasok ko na yung sarili ko kay Sari, Cookie. Tag-iba na yung character name mo. Naging guinea pig na pala siya. Pero ano din naman, binasa ko yung script. Katatawa. Nalito na rin ako kasi yung guinea pig talaga yun. Pero parang pag binasa ko naman yung script, hindi naman siya basta lang sinulat or basta sinabi. May dahilan talaga siya kung bakit siya nasabi. And hats off din sa lahat ng mga writers, creatives, and Star Cinema sa pagiging matapang nila para isulat to, para ilagay sa trailer, para idilat na ang mga mata at pag-iisip ng mga tao na ito yung pinagdadaanan ng isang normal mid-30s na babae na hindi pa nagkakajowa. Ganda. Thank you, Kim. For Paolo naman, Paolo, carry mo bang magmahal ng girl kahit kapareho ng character ni Kim? Mawawala? Oo. Siguro para sa akin, parang noble sacrifice siya kapag ginawa mo yun, di ba? Parang, feeling ko sa personality ko, gagawin ko. Dahil parang,
ayokong ipagkait sa kahit kaninang tao yung pakiramdam ng may nagmamahal sa kanya. Ganda! Thank you, Pao! Don, ready ka na? Kay Don Sermino, abot natin yung microphone. Neil? Certified Kim Pao to. Diyos ko, parang gabi-gabi yata. Kim Pao ang nire-report. Ay, grabe. Don, go ahead. Hindi, kasi ang daming fans ng Kim Pao talaga. Talaga! Yeah, mga 38 dito. So, support talaga sila sa amin. But anyway, since kilig ang pinag-uusapan for Paolo and Kim, kailan kayo, like ko na ito tinatanong, pero kailan kayo huling kinilig sa isa't isa and bakit? Anong scenario? Yung totoo, hindi sa eksena sa pelikula. Kinilig. Yes, kinilig. Binigyan niya akong tinapay kanina. Yes, tinapay lang ko lang. Mahina si ate ko. Mahinang nila lang siya. Pero dinala niya ako pa sa lubo kanina. After showtime. From wag na. Julie's Bake Shop kasi. Yung mga nasa office sa Star, binigyan ko rin kasi. Oo, lahat kami binigyan. Yun lang. Ayun, at least hindi sa ihi kinilig. So, hindi, I mean, si Kim yung personality na, imagine, pasalubong lang talagang kinikilig na. Ikaw naman, Paolo, na sa nonchalant Kim. Hindi naman po, Sir Dandan. Sa amin kasi mga lalaki, parang hindi ko alam kung paano i-explain yung kilig sa amin. Dahil parang, ewan ko kung siguro, ayan. Ngayon. May background music ko. Kailan ba? Siguro pag nakikita ko sa baonan ni Kim na may gulay. Tapos walang halong karne. Parang, uy! Oo, medyo kinikilig. Hilig siya dun sa cook namin. Hindi, malaking bagay because di ba parang naisip lagi ni Kim si Pao na kasi nga, nag-a-adjust ng bao. Adjust bao. Talagang part na ng buhay nila ang isa't isa. Thank you very much. Ayun na lang muna. Thank you, Don. Maraming salamat kay Delphine Diokino ng Rappler. Kim, you worked with Paolo sa Linlang and What's Wrong with Secretary Kim. What's a new thing you've learned about Paolo by doing this film? New thing I've learned. Actually, si Pao, pag makatrabaho mo siya, ang dami mong matututunan. Lahat kami, talaga, parang iba yung atake niya every project. Linlang, sobrang serious na, hindi siya makausap. Nung What's Wrong with Secretary Kim, naging funny siya. Ngayon, super funny na siya. Yung ang dami niya ng comedic timing, yung iba, parang syempre nakakakaba din pag nakakatrabaho mo lagi yung tao. And hindi mo alam kung ano yung susunod mong may offer as screen partner, di ba? Parang there's always something new pag nakakatrabaho mo yung isang Paolo Avellino. Yeah! Kasi very dedicated siya, so mahihiya ka kung hindi mo iibahin. Kasi nag-iba siya eh. Yung iba yung atake niya, iba wala, paano ito isa ng atake ko? So, iniba ko na lang din yung serious tayo ng konti. Kasi parang mas napupush ka to be a better actor kapag katrabaho mo siya. Hindi ka lang adjust baon, adjust acting ka rin, ha? Yes, adjust acting tayo, level tayo sa isang Paolo Avellino. Adjust lahat, no? Grabe. Adjust na nga! Parang any moment sasabog na si Kim. Okay, for Paolo, you've done a lot of movies with different leading ladies. You did I'm Drunk, I Love You, Fangirl, Ngayon Kaya, and Elevator last year. What is different with working with Kim in this one? Actually, now that I think about it, parang never lumampas ng 2 beses kong katrabaho lagi yung mga leading ladies natin. Either if it's in the sa series or sa movie. Sa pagkakaalala ko. Pero yung parang ngayon na natanong sa akin, parang siguro yung sagot ko dyan, parang hindi nakakasawang katrabaho si Kim. Parang nag-a-adjust kasi ako eh. Nag-a-adjust yung acting Bigyan ko na niya. iba-ibang flavor. Yung ulam niya, may gulay na. So, yan. Parang hindi siya nakakasawang katrabaho. Pero Pao, ha?
I know sometimes it's like management's decision when they offer you projects, let's say, to work with Kim. This is the 3rd time. Meron pa rin yung element ng personal decision. So somehow, you decided to work with Kim 3 times. Tama naman. Di ba? Dahil... Is there something special why it's always Kim? Maraming rason eh. Well, hindi pa kami nakakapag-pelikula together. Tapos, rom-com rin. Parang hindi pa talaga ako nakagawa ng rom-com na pelikula na with me starring in it. Tapos, yun. Yan siguro. Tsaka si Kim. Si Kim naman yan eh. Madali siyang katrabaho. Parang exciting rin naman yung concept. Tapos, nalaman ko si Direk Chad ulit. Tapos, storya ni Prime. So medyo exciting siyang, na-excite rin akong gawin. Thank you, Pao. Okay, next from What's Up PH for Kim Chiu. Recently, may nag-trending na article about Miss Wilma giving a hint na you're in a relationship. Parang report ko to sa TV pa to. With Paolo. Nakita ko to. Headline bukas, ngayon ang broadcast. Ito si Miss Wilma. Be, maling show yun. Yung sinabi mong yun. Mali ba yun? Oo, maling show yun, Be. Pero okay lang. Anong masasabi mo rito? Maling show ba yun? Yes, Be. Pero love Kulab kita. na kasi ngayon ni Kulab. Oh, yeah. Mali. Siyempre kay MJ tayo. Yeah. MJ for life. Oh, ano mo na masasabi mo doon na binuking ni Wilma nag-hint? Buti pa siya alam niya. Ay, hindi na. Wilma doesn't give hints. Oh, kayo ang gulo-gulo nyo. Tapos, Explain mo, explain. Diba? Okay, anong headline? Wilma doesn't give hints. O, bakit ako kino-question na yun? Wala kang hint. Sabi nga sa'yo, ito naman madamot, ayaw magbigay ng hint. Okay. Nung tinanong ako kung sila ba, sabi ko, kasi lagi sila sa tent eh. Oh, masama ba yun? Tapos, sila ba? Parang. Tapos, yun yun. Oh, tapos yung nag-headline, Wilma doesn't give hint. So, hindi yun totoo. Wilma doesn't said. Doesn't nga, di ba? Actually, si Miss Wilma, ano talaga siya? Push na push. Gusto niya nga gumawa ng GC, di ba? Hindi ako, si Lovely ang gusto gumawa ng pala. GC. Ikwento mo yung GC mo. Kasi sabi po namin dun sa GC, gagawa sila ng GC, update kami ni Kim. So, pag nabuo na yung GC na yon, meron ng update si Kim sa amin. Ano sasabihin mo? Kami na! Kanan! Pero wala pa kasing GC. Wala pang GC. So, wala pa po kami ma-update. Alright! Tag-alright na lang ako, no? Okay, next question. Kaya magalit, MJ. Mali No, pala binabasa ko kasi tagline. ang ganda na tong next question. Ang ganda, mula kay Chad, ng Manila Feed. Since yung title parang talks about ghosting sa relationship, na-experience nyo na ba na biglang nag-disappear ang partner nyo at ano naging effect nito sa inyo? Kahit sino sa cast, meron ba naka-experience nun? Diyos me, dalawa nga yung anak ko, di ba? Nag-ghosting ako. Ay. Disappear. Oh. I have 2 children. I have Ashana and Svetlana. That's it. I move on with my life and my children's beautiful. So minsan, pag feeling mo gino-ghosting ka, nasasaktan ka, okay lang yun. Kasi you deserve someone better. So nag-ghosting ako ng twice, iniwan ako, nag-disappear talaga as in. And then I found my last love. Oh, di better. Buti na lang ginosting nila ako. Kung hindi ko makikilala si Bebe Love ko. Kaya okay lang yan, girl. Eto na ang nonchalant about it. Hindi lang sila nag-ghost. Nagpaalam naman sila. Sabi niya lang, Kim, alis na kami. Buti nga sa'yo, nagpaalam eh, sa akin, DN. Ay, diba? Nagpaalam naman siya. Pero ano sabi mo, Kim? Rejection is? Redirection. To? To Anybody else from the cast naka-experience nun? Ghosting? Wala? Ang gagaling naman? Ang pa-perfect na mga relationship? Wala ka bang, naging host? Wala na? O, wala na, Chad. Direct Chad. Nagpaalam din daw siya. Paalam po. Mas maganda kasi nagpapaalam. Ito na mag-ghosting ko sa set eh. Nawawala na lang bigla si Karina sa sa set. Bumabalik naman. Bumabalik na Walang bumabalik na papaalam. Okay, next set of questions from Goldwyn Reviews for Kim and Pao.
if there's something na kaya nyong mag-disappear ngayon or bukas, ano yung something na yon at bakit? So it's something that you want to disappear, like tomorrow. Ano yung, is it a material thing? Or anything, no? Anything. Something na gusto ko mag-disappear bukas. Siyempre lahat ng sadness, lahat ng pain, gusto ko maalis na yun para happy na lang. Pero hindi ka naman magiging tao kung hindi ka nakakaramdam ng pain. So wala na lang. Pao? Sa akin lang ganun in general. Siguro yung mga pain na nararamdaman ng mga tao. Mga paghihirap nila. Ayan, sana kung pwede lang mawala at pwedeng tanggalin. But ika nga sabi ni Kim, kailangan nating pagdaanan yun because because it's part of being human. Yes, tsaka growth. Correct. Uy, maganda yung question, can you scroll it down? Ay, yung kanina nalampasan. Maganda yung tanong na yun parang what will make you disappear? Aside from love, what will make you disappear? What else can make you disappear? Okay, go Lovely. Gusto ko yung sagot mo. Sa utang, di ba? Pag may utang ka, parang ayoko na. Disappear na lang ako. Disappear na lang ako. Yun. So aside sa love, sa utang, ganun. Di ba? Ano ba? What else? Karina, Wilma, what else can make you disappear? Siguro kapag napagod na, ganyan. Sometimes you wanna be alone para may me time ka naman muna. Oo. Mula kay Joe M. Madrazo ng Deval Digital Creators. For Kim, what were your go-to self-care habits during the filming to balance the stress? Wow, pa naman din yung tanong. Grabe naman, stress ba siya? Advice? Ako nag-workout naman ako tuwing umaga talaga. You guys work out together, right? Hindi naman lagi. Hindi naman lagi. Nagkakataon lang. Pero tandem ng shoes, tandem ng... Saan tandem ng shoes? Pareho ng bike. Hindi naman. Di ba? Hindi naman. Pero nag-workout ako para makakapag-distress. Tsaka, endorphins na rin yun. Correct. Parang saka sa brain di ba? Para mas functioning. Pao, ikaw, how do you, balance stress or fight stress? It's the same thing. Parang workout rin. Parang the first thing I do in the morning is workout. Tsaka lagi kang sinestress na lately ko lang natutunan. Okay palang balansehin yung work tsaka yung pahinga. Ayan. Kailangan hinahanapan talaga ng tamang balance para makaiwas sa stress. Agree. It's not the end of the world. Parang minsan iniisip natin katapusan na ng lahat pero habang pinagpapatuloy natin yung buhay natin, mas nagkakaroon tayo ng mas nakakahanap tayo ng mga mas mabubuting at mas magagandang mga bagay na dumarating sa buhay natin. So, it's not the end of the world and there's always something to look forward to. Saka just go through it, no? Parang kung heartbreak, sige, sulk in sadness, di ba? Tapos after nun, laban lang. Ika nga ni Wilma. Ito maganda, from John Buenon of kumagkao.com for Kim. Kim, you and Pao are very experienced now when it comes to love. What do you think is the reason why people should not give up on it and still have a relationship? Grabe naman yung sobrang experience na parang ilang naman jowa, dalawa lang sila. Uy, walang comparison. Pero, ano nga ba yung tanong? What do you think is the reason why people should not give up on love? That's right. Kasi, di ba, love naman ay isang bagay na nararamdaman natin na hindi siya nabibili, tsaka hindi siya nabibigay. Di ba, kahit sobrang trabaho mo, sobrang mabait kang tao, hindi naman siya kusang binibigay, ini-experience siya. Tsaka part siya ng pagkatao natin, na kapag nagmahal tayo, masaya tayo, kapag nagmahal tayo, malungkot tayo, ang daming nabibigay sa atin na emotions that makes us human. So, Lord, paano masagot ito? Hindi lang dapat sukuan yung love. Huwag mag-close ng any doors. Dahil kung hindi man siya dumating ngayon, malay nyo bukas or malay nyo katabi nyo lang. Hindi
natin alam ang daming sinasabi ng love sa atin na pinapa-experience sa atin and sinasabuhay din natin. No, like you. Nakita namin sa'yo. I mean, we all saw you go through heartbreak pero you didn't give up. Hindi naman dapat talaga sukuan ng love kasi kaya nga siya ginawa para experience, hindi para i-block. Okay. I have a question, Pao and Kim. Did you expect that you guys will be this close? Di ko nga alam, mga katrabaho ko to sa 18 years ko sa industry. Di ba parang kailan ba tayo na pang 16th year na pagiging artista? Kasi sabay tayo simula, di ba? Mas matanda ka lang sa akin. High school ako, pinapanood na artist. Uy, hindi oh. Napanood kita sa Starstruck. Sumasayo ka pa So, doon. pinapanood mo na ako ng mga panahon. Yeah! Actually, bumoto ako. Nawala din ako. Mag-disappear na tayo. Sorry, what was the question again? Did you expect that you guys will be this close? Ako... Pero would you confirm first that you guys are close now? I would say yes after Okay. 3 projects together. Okay. But I never did. I never expected me to... Actually, hindi ko nga alam na makakatrabaho ko si Kim. But you manifested it. I wanted to work with her. Pero, ayun, never ko talagang in-expect. Kasi parang, after a while, parang naging iba na rin yung tahak ng mga gusto kong gawin. So, hindi ko alam na kay Kim pala ang bagsak. Bigyan na to. Okay na, ina. Pero wala na po yung besta. Pwede, sold na si... Wala mo bigyan sa Pier March 26. You haven't answered it. I'm speechless. Did you expect it to be this close kayong dalawa? Hindi talaga. Kasi hindi ko alam paano ko siya kakausapin eh. Saka alam mo, Kim, kaya ako natanong Parang yun. layo talaga eh. Nagbabacktrack sa mind ko yung dynamics nyo, body language nyo nung linlang. Grabe naman. Tapos, hindi, kasi nga nai-interview ko kayo eh. So nakikita ko yung parang dati, parang medyo ilang pa. Pero ngayon, hampasan, hawakan. Yes. Yes. Diba? Nag-workout together. Grabe naman. Adjust baon. Adjust acting. So, Paano ko sasagutin yun? hindi ko alam, be. Depende kasi Lusutan mo yan. Tatlong projects naman na kasi pinagsamahan namin. Tapos na-experience na rin namin ng iba't ibang klase ng intensity ng pag-arte. Minsan, di ba, direct, minsan pag umaarte ka, minsan kailangan mo talagang kilalanin yung tao. Yung parang, tapos marami na rin naman kaming, kinugis. Pero parang, nagiging close talaga kayo pag nagkakasama talaga kayo sa project. Sana nakakatuwa lang, Kim, nag-working manifestation ni Pao. Naka-work ka niya. Ano feeling? Pero masaya. Hindi ko talaga maisip na makakasundo ko ang isang Paula Avellino na hindi nagsasalita. Nakatayo lang siya, actually, na titignan ka lang niya. Galing. Thank you for answering that. Next question is from Ross. Kasama mo to celebrate it. Nagpadala ng bulaklak, right? Ilan yun? 2 bouquet ba yun, Kim? Isa lang. Ay! Nakarasulat? Kimberly. Yeah, Kimberly. Ako po yun. Kasi parang Pao said na meron siyang commitment, no? Sinerenade ko yung people of Negros Province. That's right. Pero you made sure before you left that the flowers arrive early in the morning. Yan. May pinadala ako. Flowers. Yes, siyempre pagising mo. Uy, Kim, may flowers ka daw. Oh, saan galing? Yes, sa Kimberly. Hi, Kimberly. Kay Derek Loren, Kimberly Sue. Kimberly Sue. Pagbukas, yes. Alam mo ba, mag-ikan ng sumuko. Nilagyan ng score yung kwento niya. Siya pa ulit-ulit na pagkakataon. Ano nakasulat, if you don't mind? Happy Valentine's from Paolo. Yeah! Yan. Tinukso yung sarili. Okay.
Salamat, Kim, for sharing that. Okay. Ko yung sarili ko, di ba? Mukhang delikado na. Okay, balik lang tayo sa movie, no? Medyo nagiging ano na tayo, parang too personal, di ba? Parang... Balik tayo sa movie, kasi Eto yung na movie nga. talaga napakaganda. Eto na nga, Direk Kim. Chad, magkwento ka pa. Ano Eto ka na, pala, Kim. Direk? Hello, kausapin ka namin. Kim, in the movie, Sari and Jolo will cross paths, but based on personal experience, what can you share to keep the spark alive? So, in real life? Okay. Siguro based on experience nyo, how do you keep the fire burning? Direk? Sagot ko nila, parang meron ka din, headline. Hindi nga, Direk. Paano ka mag-spark? Kasi, Direk, go. Ang galing talaga ni Direk. First movie actually ni Direk Chad. First movie namin ni Pao. First movie ni Direk Chad. A lot of firsts. A lot of firsts. Tsaka kami din lahat. Halos first time namin magkakatrabaho. Kaya, Lord, ibigay niyo na sa amin ito. Ano, marami manood talaga. Di ba, Direk? First time din ni Cookie. Palabas sa Ay, speaking of, sino nag-voice nun? Melay! Si Mika. Oh, ang cute. Kaya nakaboses niya, no? Okay. Carlos Aragon, Mega Kapamilya. Sa title na My Love Will Make You Disappear, may na-experience ka na bang na-disappear na isang tao sa pagmamahal? Dahil sa pagmamahal? Natanong na yan kanina, no? So, we move on to Trisha Matias of Metro. Pao, you're more into heavy drama and serious roles. How have you adjusted into rom-com? With the cheesy pickup lines, di ba? Kilig eksenas. Tinuruan ka ni Kim? Hindi naman. Parang, of course, there's always... May baseline lagi. Baseline is always for me. The script and the character. And of course, parang hand in hand also with the vision of their director. So parang doon lagi nakabase. Pero slow burn ako eh. Kailangan kong... kailangan break-in ko. Kailangan ninanamnam ko talaga siya bago ako totally mag-adjust sa character. Siguro kaya yun rin yung napapansin ni Kim when I was in Linlang. At yung mabigat yung pinagdadaanan ng character and parang ang bigat talaga ng buong story. Sec Kim naman, parang of course, adaptation. Nakakatawa naman yung situations pero may mga trauma naman. And dito naman parang ganun din. Parang I always base it on the character and the script. Pati yung vision ng director namin. Thanks, Pao. Now, for Kim, since rom-com is your genre, what more can Kim offer as Sari that we haven't seen before? Grabe naman yung genre ko, rom-com. Pero ito na ang pinakamahirap na rom-com na nagawa ko. Direct, diba? Sinasabi nila, Carmi, ang galing mo daw, oh. Hello! Sobrang hirap. Honestly. Kaya sinasabi ko talaga minsan kay Direk, kinakabahan ako lagi pag tumutungtong ako ng set. Kasi minsan, rom-com ba ito? Sandali lang! Tapos magpapatawa, magpapaano. So, ang dami-daming emotions ng movie na to. And, ano siya, mature rom-com na nakakatawa, maraming pagpupulutan ng aral, and at the same time, susuntukin ka ng realidad ng buhay pagdating sa pag-ibig. Yung gano'n, yung parang ako pa nga lang nabibigatan na ako paano pa pag yun nanonood. So parang ang dami kong natutunan as Sari at i-apply ko as Kim Chiu pagdating sa pagmamahal na iba pala ang love, ang lalim ng love, ang daming hinihingi ng love. I think yung dilemma naman nun, parang yung dilemma niya very true to her age. Pero lahat ng age group makaka-relate doon dahil yun talaga yung mga pinagdadaanan ng mga babae. Actually, nakakatawa siya kung mapapanood nila pero at the same time, alam mo yung may konting kurot kahit masaya yung nangyayari. Parang what I'm getting, Patrick and Isabella, sa sinasabi ni Kim sa ni Paolo is parang may undertone siya ng yung ganong struggles ni Kim, parang wrapped in kilig and ano-ano. Tama ba, Patrick? Isabella, tama? Yes, meron. Parang pakikiligin nyo kami pero biglang may suntok pala sa dulo. Magiging real siya kasi
totoo yung nararamdaman ni Sari dito tsaka ni Jolo. Maraming makaka-relate na tao. So kahit puro kilig siya sa dulo, ano talaga yung totoo? Bakit ganito yung mga characters natin? So yun. So dun yung mararanasan nila doon sa pelikula. Prime, in-expect mo ba na ganito aabot ka-extent yung yung usapang lasing nyo lang tapos ganito na siya? Kaya nga, galing. Di ba? Parang after 2 bottles, ito na may pelikula na kaagad, may kwento na kaagad. From J of Certified Kapamilya, for Kim and can also be asked kay Paolo, ano ang number 1 na makakapagpa-disappear ng feelings mo sa isang tao? Number 1 na makakapag-disappear? Ng feelings mo for that person, for one person. Turn off? Turn off? Ano ba? Iba-iba naman eh. Ibang levels ng love, di ba? Siyempre pag niloko ka, mag-disappear ka na. Kasi tatanga-tanga ka na lang. Di ba? Pag niloko ka, iwan mo na. Kasi prioritize yourself. Well, self-love muna. Sabi nga nila, pag hindi mo gaano kamahal ang sarili mo, hahayaan mo lang ang sarili mong paulit-ulit kang sinasaktan. Pao? Same lang. Same na lang. Wala, pares ulit tayo. Okay, next, this time si What's Up PH magtatanong sa atin. Hi, let's go. Hello po. Hi, yung question ko po is para kay Paolo. Was there a time ba na totoo na yung kilig during the shoot? Grabe naman, what's up? A lot of times. Not for anything because minsan kasi kailangan as an actor, kailangan totoo yung nararamdaman niya, yung nilalabas yung emosyon para pag pinanood ng mga tao, maniwala sila sa gusto niyong sa gusto niyong ipakita sa kanila. So, ayan. Yun lang po. Thank you. Yun lang, ang sweet naman ng question ni What's Up PH. Okay, mula kay Bix Almacen. Bix, ako na magtatanong. Where's Bix? Ako na? Okay, dalawa yung question niya dito, pero maganda yung second question niya. What was your most memorable kiss? Kanina, charot din. Jokes are half, man. Grabe naman yung may memorable. Bakit naman sobrang memorable? Wala lang. Mapapanood niya pa lang. Ay! Sa March 26. Ganon ang sagot. Huwag kayo pipikit, huwag kayo magsi-CR sa sinihan. Tuloy-tuloy lang ang paronood. Ilang seconds yun? Days? 2 weeks. Haba! Big salamat sa question. I think that's it, no? Ay, may isa pa. Dumating ka na ba sa punto na gusto mo nang mag-disappear sa isang relasyon? Umabot ba kayo sa point na gano'n? Parang napuno na kayo? This goes for all, ha? Nagkaroon pa kayo ng gano'n? Parang... Ako na nga sumagot niyang kanina. Ako ulit? Ako, okay na ako. Okay na. Martin? Sa pagkakaalala ko, nagkaroon ako ng ganung pagkakataon. Umabot ako ron. Pero lahat naman na nangyayari sa buhay natin may meaning at hindi pa dapat pagsisiyan dahil merong lesson yan bawat isa. Sa akin, umabot rin ako sa puntong yun kasi I think pagdating sa relasyon, dapat lagi mo iniisip yung sarili mo. Nagtitira ka ng pagmamahal para sa sarili mo. At kapag umaabot na yung punto na nauubos na yung pagmamahal mo sa sarili mo, I think that is the time that you need to take a break and maybe disappear. So. Ako din, pumasok, munti ka na, mag-disappear. Kasi siguro dun sa mga experiences na kapag ka nagmamahal kasi tayo, hindi natin nakikilala talaga. Yung alam mo yun, yung pag na-in love ka na, okay na ako, in love na ako, hindi, blinded ka, hindi mo nakikita, or ano ba yung background niya. So yun. Ako, I don't think may times na nagdi-disappear ako. I think when it comes to love, maybe nasa age range rin namin na parang may pagka-never give up pa kami. Like, we always wanna keep trying and see if it works out. Pero syempre, kapag dumating na yung time na it's really not working na and, you know, parehas na kayong nahihirapan, I think love isn't supposed to be hard. It's supposed to be soft and, you know, kind. So, yeah. Disappear ka na kung sobrang hirap na siya.
Si Wilma, sagot na niya kanina eh, no? Okay na si... Direk, ikaw Direk, meron ba? Yes! Actually, nakalimutan ko na rin yung tanong. So, Oo naman, experience naman na natin lahat yan, na pumasok sa isang relationship, diba? Kasi parang, there comes a time na sa sobrang pag minahal mo na isang tao, nakakalimutan mo yung sarili. Tama. So, yeah. Yun naman. Thank you, Direk. Next set of questions mula kay Kwento ni Toto. For Kim, what's the most romantic thing that happened to you that you want to not disappear, but shout out to the world? Okay, ulitin ko. What's the most romantic thing happened to you that you want to not disappear, but shout out to the world? Pagsigawan ko. Ano bang gusto ko ipagsigawan? May jowa na ako. Wala pa eh. Wala pa eh. Hindi ko po. Sa March 26, yun yung gusto kong nasa puso ko. March 26, my love will make you disappear. Talaga ba, Kim? Okay, for everybody sa ating buong cast, what do you think is the key so that love will never disappear in real life? Para sa akin, dapat totoo yung intention mo, yung motibo mo, at kung sa tingin mong may pagdududa o makaramdam ka na ng parang hindi tama, kailangan mong harapin yung bawat pagsubok para kung ano man yung magiging resulta sa huli, hindi mo pagsisisihan at mas magiging kompleto ka kahit ano pa yung naging nangyari. Sa akin naman, the key so that love will never disappear in real life, palagi ko dapat grounded ka in reality, na hindi lang idealistic yung pananaw mo sa pagmamahal. Kasi kadalasan yung mga tao, pananaw nila sa pagmamahal, puro saya lang, kilig. Pero I guess, pelikula rin namin, makikita nyo rin na it's grounded in reality na may kaakibat na sakit ang pagmamahal. At pag tinanggap mo yun, then I think mas nerespeto mo at mas magiging matagal yung pagmamahalan mo with that person, whoever that may be. Ako naman respeto talaga. Kasi minsan yung love parang biglang love ko ngayon, bukas na iinis ako, tapos susunod na araw love ko na naman. Pero yung respeto, as long as nandun yun, for sure hindi magdi-disappear. Direk, sagot ka, Direk. Ako siguro, wag kayo titigil na magkaroon ng firsts. Di ba, kunyari, sinabi nga kanina, na first time namin lahat first time ko magpelikula, sila first time din nila magpelikula. So, ganun din sa relationship. Never forget to do new things with your partner. So, parang huwag kayong maging tawag dito, stable nga, tama. Hindi siya, huwag kang complacent dun sa relationship niyo. You just have to work for it. Love, you will work for love. Parang ganun talaga. Di ba, Direk, ang ganda? Magaling talaga si Direk. Karina? Ako, parang same lang din kay Direk. I think love comes with hard work. Choice kasi siya. So, yun, nabasa ko to. Parang hindi naniniwala si Ate Wilma. Nabasa ko to na not only cheating ends a relationship, but it's actually also being lazy. Because you put in less effort once na magtagal na kayo. And, you know, parang, yun nga, nagiging complacent ka na. You don't remember important dates or celebrations. So, I think it's important na kahit gano'n pa kayo katagal, you're always there to remind your love for that person. Nice naman. Wilma? Period. Ako medyo matanda na ako, so malalim na yung love ko, no? So, ang pinakamahalaga is yung respeto, yung tiwala, yung honesty is very important, yung loyalty, yung finances nyo, importante yan sa isang relasyon. Bakit matanda ka na ba? Basta sa March 26, makikita nyo dito kung bakit ganun yung reaction ko lagi. So, ganun siya. And then, above all, dapat yun, ikaw din sa sarili mo, pinapakita mo sa partner mo para
alam niya na kung the more you give love, you respect yourself, lahat ng sinabi ko, dapat ikaw din yun, ganun ka. Kasi di pa pwedeng, yun lang yung gusto mo sa kabilang tao, tapos ikaw walang yaka, di ba? So, parang si Kim, nag-a-adjust din siya. So, dapat, kung may karelasyon ka, mag-a-adjust ka talaga. Adjust, dalang kabaon. Grabe na yung relasyon agad. Parang sa kanilang dalawa, gano'n, nag-a-adjust, yung nagdadala ng baon, nag-stay lang sa tent, nagpa-practice, ganun talaga yung love. Doon nag-uumpisa yun. And above all, the best foundation of love is friendship. Pao, ikaw naman. Siguro sa akin, understanding. Parang understanding each other. Dahil pag naunawaan nyo sa isa't isa yung mga kailangan nyo, yung mga pagkukulang nyo, at yung mga kailangan bayaran, etc. Parang mas madaling ayusin lahat at mas madaling pagdaanan yung mga may hirap na times na mas madaling pagdaanan yung mga mabibigat na times. Yeah, so. Kimi? Ako, no, tanong, what do you think is the key so that love will never disappear in real life? Malay ko, nag-disappear sila eh. In real life. Ito ko mag-a-advise. Malay ko, hindi ko alam. Kung saan man yung key na yan kay Ram. Parang you're learning, Kim, eh, no? You're still... Oo, hindi ako ang maganda mag-advise para sa love na hindi mag-disappear. Kasi, yung disappear eh, sana this time hindi. Sana makuha ko na yung key. Okay. Cookie? Si Cookie na lang muna for now. Okay. Pero ano ma-advise mo, Pao, kay Kim? Having said that, yung sasabi niya na, anong ma-advise ko? Wala naman akong ano. Pag-usapan na lang natin yan mamaya. Palagpakan naman natin! Thank you so much, Kim, Pao, and to our creators and cast. Wait, hindi pa tayo tapos. Thank you very much din. Kilig na kilig sila, Richard. So this is for Singapore, Malaysia, and Brunei, which is once again in theaters this March 27. O diba? Iba talaga yung photo. I love it. Fresh na suit pa. Kaya ito, let's move on to the next poster kasi ang dami pang posters. Ready in 3, 2, 1! Ayan! So this is for US and Canada, which is in theaters March 28. Itong poster to actually nakita natin, of course, last week sa trailer launch, diba, sa Star Mall. Kaya grabe, it's also available in Guam and Saipan March 28. Sabi niya, actually alam mo, gusto ko na i-recreate kayo ng ating labi. Lahat ng posters na to. Gagawin natin yan. Good idea. At itong mga to, kukunin ko kasi ito mamaya lahat pa uwi ng bahay. So, didispose ko muna ito lahat, tapos pipicture ko yung sarili kong kasama. Ganyan. Yes. Perfect. Alright, next country. Ano kaya yun? In 3, 2, 1! Ayan! And Macau, which is in theaters March 28. May pasay na, medyo nag-e-emote na sila. May emote na to, may emote na siya. Meron ano na to. May parang, teka, tayo ba? O tayo ba sa dulo? Makikita ba tayo sa dulo o hindi? O diba? Kaya let's see din yung susunod na country poster. And 3, 2, 1, reveal! Ayan, masaya na sila ulit. So of course, this is for Finland, which will be available March 29. Grabe. I love it. Napansin ko, no, from the very beginning ng mga posters, medyo mysterious. Ngayon, nagkakaroon na ng kulay. Yes, and of course, sa UK and Ireland and Malta, March 29 din available. Then, My Love Will Make You Disappear. Alright, OMG, feeling ko maganda dito yung posters, no? Kaya let's check kung anong next. Go. Next country. 3, 2, 1. Ayan! Grabe! So of course, this is, like I mentioned kanina, this one's for Finland. Parang feeling ko in love na sila dito sa isa't isa, no? Dito parang medyo... Di pa sure. Oo, di pa sure. Ito parang may feelings na to eh. Nakaka-excite talaga to ha. Ang saya! Dalawang to eh. Mamaya, we'll also look for the recreation, diba? Ito, 3, 2, 1! Ay, grabe, Bon Amor Tefera.
ko na kaya. Friends, this is for France, of course. This is available March 29 sa France. Alam mo, pasensya na po sa lahat ng mga French dyan. Hindi ko na kaya yung accent. But of course, ang cute na nila dito. Yes. Actually, nakaka-excite kasi ang dami na nating countries na talagang mapapalabas ng ating pelikula. Next poster. Susunod! This is 3, 2, 1, reveal! Yeah, this is for Italy. This will be available March 30 in theaters sa Italy. Cute! May Ito very ano to, very Kim and Pao to. Ay, ito hindi na si Shari. Oh, so actually, Shari Jolo, ganyan na ganyan talaga eh. Ayan, let's see kung ano naman yung next country. Malapit na makita lahat ng posters. 3, 2, 1, reveal! Yeah! Of course, this is for the Middle East, which is the UAE. Grabe, this is available March 30 in theaters. My gosh, may pa-suit. Gusto ko yung isa sa mga favorites ko dito. Pero this is also available in Qatar, March 30, diba? It's Qatar, KSA, Bahrain, Oman, and Kuwait, which is coming out. Yan, OMG! Last two na to. Last two. Are you ready na to, Last Yvette? two. Last two posters. 3, 2, 1, reveal! This is for Austria. Austria, this is available this April 5. My gosh, alam mo, gusto ko din na depende sa country. Iba-iba rin yung language na. So talagang ginagawa lang niya for every country. Ganda. Yes. Okay, are you ready for the last country? My gosh, okay, ito na. Mga kapamilya, ang last international poster reveal in 3, 2, 1, go! This is for Cambodia, which is available in theaters April 18. Grabe, I must say I love every single poster na iba talaga yung look, diba? Once again, let's take a look at all of the posters together. This is Cambodia for April 18. Susunod, of course, we have Austria, which is April 5. Grabe, I like the, may mga face look sila. Next, we have Qatar, KSA, Bahrain, Oman, and Kuwait, which is available April 10. Ayan, susunod, of course, we have the United Arab Emirates, which is available March 30. Now, this is Italy that we just saw, and susunod ay France. This is the France poster, which is available March 29. This one is Finland. This is the Finland poster for March 29 also. Now we have Hong Kong and Macau, UK, Ireland, and Malta, March 29. Ito ang Hong Kong and Macau, March 28, available in theaters. Now we have the US and Canada poster, which is available March 28. Now we have Singapore, Malaysia, and Brunei available March 27. And last but definitely not least, we have Australia and New Zealand, which is available in theaters March 27. Now, of course, para sa lahat ng mga pamilya natin dito sa Pinas, of course, available March 26 sa cinemas na. Kaya, of course, please save the dates and stay updated on Star Cinema's social media platforms para you can buy your tickets very, very soon. Thank you so much, and back to the cast and MJ Felipe. Thank you, Shania and Benj. Maraming salamat. That was pretty amazing. 11 posters. Actually, we have 34 territories and counting. Ganon kadami na lugar ang pupuntahan at bibisitahin ng My Love Will Make You Disappear. And that's just so far. Hindi pa yun kumpleto, and counting. So we're just waiting. We're waiting for more. Kim, Pao, medyo teary-eyed ka, Kim. Nakakaiyak. Oo, nakakaiyak! Nakakaiyak. Sobrang laki ng movie. And
sobrang thank you sa Star Cinema for giving us this kind of promotion, for giving us this kind of story, and sa sa international release na iba-iba yung poster, yung effort ng lahat. Nakaka-over. Thank you! Thank you so much. Yung pwede namang isang poster na lang, di ba? Pero iba-iba, bawat bansa. Tapos yung nakasulat pa na hindi ko naintindihan kasi siguro naiyak ako. Pero thank you so much. Thank you. At thank you din sa'yo nangyari to. Pao, thank you, Star Cinema. Salamat. I'm honestly very excited and medyo gulat rin dahil hindi ko in-expect na ganang karaming bansa ilalabas ang pelikula namin. Pero I'm very happy, very proud of Star Cinema as well. I'm very happy for Star Cinema and everyone who worked behind the film. Actually, sa akin kasi kapag nakakaisip ako ng pelikulang ginagawa ko, hindi ko naaalala yung performance ko o yung ganda ng cinematography. Naalala ko lagi ang lahat ng taong nagtatrabaho sa likod ng pelikula. And kung maging successful itong pelikula, and sana maging successful, of course itong pelikula ay para sa lahat ng tao na nagtrabaho sa likod at naglako nitong pelikula. So para sa inyo. You guys worked so hard for this film, kaya deserve nito ang global audience, di ba? Alright, let's invite everybody to catch your movie. Siguro let's start with Frank. Here's on March 26, sinasabi ko talaga sa inyo! Iikot ba kayo? Kim, Bao, iikot kayo sa lahat? Travel kami together. To be announced. To be announced. Ako, sorpresa to. Migs, yan po, inimbita. Papasalamat sa inyong lahat, sa inyong support sa Kim Pao, sa pelikula. Ipagdarasal ko at samahan niyo ako magdasal tayong lahat na talagang maging #1 tayo at maging blockbuster ang pelikula ito dahil sigurado akong maraming kikiligin. Pagkatapos ito, magsasalita na ako, promise! Uy! Direct Chad. Ayun, maraming salamat po sa suporta. Patuloy natin suportahan yung pelikula. And sobrang excited ako na hindi lang dito sa Pinas mapapanood yung pelikula natin. Kasi confident ako na ito yung perfect na pelikula, perfect na tandem na magpakita sa buong mundo kung ano ang kilig na sinasabi ng pelikula. So, laban tayo dyan sa pelikula. So, maraming salamat at abangan nyo ito sa March 26. Thank you. Kim and Pao, bago kayo mag-invite, let's also mention may iba pa kayong kasama sa film, no? Also starring Pee-wee O'Hara, Bart Gingona, Frenchie D, Charm Araton, Marnie Lapus, and Brian C. Introducing Atasha E. Franco, Kelsey Lasam, and Lucas Andalio with special participation of Rupa May Quinto, Bernard Palanca, Jenica Garcia, Ashley Sofia Fiang-Smith, and J.M. Ibarra. Of course, Nico is also part of the cast, no? Kim, go ahead. Ayan, maraming salamat una sa lahat po ng mga press na nandito. Maraming salamat sa time nyo and sa, alam ko, ipapalaganap nyo to ng bonggang-bongga. Sige na, please. Pero una, maraming salamat sa inyo and sa mga sumusuporta sa amin na nandito ngayon at nanonood online. Thank you so much. Sa Star Cinema, grabe, thank you po. Sobra. This is such an amazing experience. I will never forget. Thank you talaga. And Direct Chad, maraming salamat. This is the hardest rom-com but you made it easier. English? Thank you, Direct. Salamat talaga. And sa'yo din, Pao, thank you so much. Yes. And syempre, hindi lang mangga at paghahabi ang ina-export, di ba? Pati kilig. So, i-export na dito worldwide. Kaya maraming salamat. Sa lahat mga single dyan, this is your time to mingle. Sa lahat ng mga mag-jowa, this is time you're gonna level up your relationship. Sa may asawa, pag napanood nyo to, malay nyo makaisa pa kayong anak. So, yun na. Yes. So, March 26 na po yan. My Love Will Make You Disappear. Sabay-sabay po nating panoorin. Yay! Yes, thank you everyone who attended
here today, everyone, sa ating mga friends from the press and everyone. Maraming salamat. I'm lost for words dahil medyo nagulat rin ako sa dami ng poster namin. In a good way. But, Pero manood ka na sa Finland. Akalain mo yun. thank you. Si Santa taga dun. Santa, kung nanonood ka, panoorin mo please. Yes, and to everyone watching online, thank you as well. If you have friends sa mga mentioned territories kung saan ipapalabas yung aming pelikula, sana matulungan nyo kaming i-spread yung word about the film, about the movie. And thank you in advance. Alam ko, marami sa inyo went out of your way to help us promote the movie. And ngayon pa lang nagpapasalamat ako and sana makagawa kami ng iba pang paraan para magpasalamat sa inyo. Pero itong pelikula po, kapag napanood ninyo ay isa sa mga paraan namin para magpasalamat po sa inyo. Para sa inyo po ito. Thank you. Yeah, syempre, thank you din po kay Sir Carlo, Tita Cory, Direk Loren. Sa lahat ng ABS-CBN, maraming salamat talaga. Mahal ko kayo. At syempre, ito, paabangan niyo rin po ang cast and other kapamilya guest artists na mag-a-appear sa mga susunod pa naming on-ground tours this weekend. Simulan namin yan ngayong Saturday, sa February 22 sa Robinson's Antipolo. Feb 23 sa SM Valenzuela and Robinson's Malolos, Bulacan. Bulacan! Grabe na talaga. Oy, yung mga hindi pa nakakabili ng tickets tickets are now available nationwide. Alright. Wait lang. Maraming salamat. Let's have the cast. Yan. Parang hindi balance. Martin, lipat ka sa kabila isa. Yan! Yon! Perfect! Thank you, Direk Chad. Lastly, let's have Kim and Pao. Ayaw nga eh. To your left. To your right. And then one last center. Isa bang sweet na ano? Wala naman na. Isa lang. Isang ano. Sweet. Baba. One last. 1, 2. Thank you, Kim. Thank you, Pao.